Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa pag-usad ng puwersa ng Israel sa iba't ibang panig ng Gaza, mas marami pang mga tunnels ang kanilang nadidiskubre at napapasabog. Patuloy lamang sila sa kanilang ginagawang pag-atake at pagdepensa kahit nabuhay pa nila ang maging kapalit. Muling naglunsad ng operasyon ng Chabar Battalion sa Gaza Village sa mga tunnels at headquarters ng Hamas. Nagawa nilang matalo ang ilan sa mga terorista sa kanilang face-to-face na engkwentro matapos ang matinding sagupan na tumagal ng halos isang araw. Sa tulong na din ng Air Force at mga precision bomb, nagawa ng puwersa ng Israel na mapaslang ang ilang sundalo ng Hamas at na-allocate nila at nawasak ang nasa 10 mga tunnels. 7 באוקטובר, נלחמנו בכפר עזה נגד מרצחים מתועבים שיצאו מכאן המקום בו אנו נמצאים. בחודשיים האחרונים נלחמנו ברצועת עזה, היינו במקומות עמוקים יותר, אבל היום אנחנו נמצאים במקום סמלי. מהמקום בו אני נמצא, כשאנו מסתכלים אחורה, אנו רואים את כפר עזה שוב. רק הפעם שאנחנו נמצאים בעמדה אחרת. הפעם אנחנו נמצאים אצל האויב, בתוך הבתים, ומגנים עליך. אנו גדוד צבר מתחייבים מכאן, שנילחם עד אשר תוכלו לחזור לביתכם, בביטחה, בתחושת ביטחון מלאה. אנו נילחם עד הניצחון. Sa Judea at Samaria naman, sa pagtutulungan ng IDF, Shin Bet at iba pang Special Israeli Security Units, nahanap nila at nawasak ang isang weapon manufacturing laboratory na pag-aari ng Hamas sa West Bank. Habang nangyayaring operasyon, nakaaresto din ng IDF ng nasa 33 mga wanted na Palestino. Ang IDF Reserve Fighters kasama pa ang Engineering Forces ay naglunsad ng operasyon kinagabihan kasama pa ang Shin Bet at iba pang security branches ng Israel. Nagsagawa sila ng counter-terrorism operations sa isang refugee camp. Bilang parte ng operasyon, ang engineering vehicles ay nagawang makadiskubre at masira ang ilang mga bomba na nakatanim sa gilid ng kalsada. Ang mga pampasabog na ito ay nakaabang sana para sa mga puwersa ng Israel na dadaan sa naturang kalsada. Sa paglilibot nila sa mga gusali sa lugar, nakakita din sila ng isang explosive laboratory na kung saan mayroong mga dose-dosenang improvised explosives at mga materyales upang makagawa ng mas marami pang mga pampasabog at armas pangdigma. Mabuti na lamang ang lahat ng ito ay napasabog ng puwersa ng Israel. Bilang karagdagan pa, nasa mahigit 30 mga armas, improvised rockets at iba pang mga pampasabog ang nakita din sa ibang gusali at kinumpiska. Ang mga sospek na noon ay nasa loob ng laboratorio ay sabay na inaresto din kasama sa pagkuha ng mga armas. Sa operasyon ay hinagisan ng bomba ng puwersa ng Hamas ang mga Israeli soldiers kaya napilitan ng puwersa ng Israel na mag-backfire. Bahagyang nasugatan ng mga sundalo ng Israel pero mabilis naman na nadala sa pinakamalapit na ospital upang malapatan ng lunas. Sa operasyon na ito, nakaaresto din ng IDF ng isang babaeng terorista na nagngangalang Khalida Jarar na kilalang wanted dahil sa terorismo. Siya ang nagsisilbing pinuno ng isang popular front sa Judean Samaria sa mga nakaraang linggo. Sinubukan niyang maglunsad ng terrorist attack gamit ang mga pampasabog sa mga Israeli civilians at sa puwersa ng Israel. Kasama pa sa mga naaresto ang ilan pa niyang mga kaalyado at kasamahan sa grupo. Ang mga naarestong ito ay dinala sa isang lugar upang sila ay tanungin at ipagpatuloy pa ang investigasyon. Maraming mga sundalo ng Hamas ang napatumba ng IDF sa lugar na iyon at doon din ay nakakita sila ng 10 mga tunnel shafts na kanila ding namang nawasak. Sa southern part naman kung saan binabantayan ng puwersa ng Israel ang Houthi sa Yemen ay nagawa nilang mapigilan ang pag-atake gamit ang fighter jets sa Red Sea. Nagawa din ng bansang Amerika na maharang ang nasa 100 mga suicide drones, 3 ballistic missiles at 2 cruise missiles na pinalipad ng Houthi patungo sa teritoryo ng Israel. Ito ay ayon mismo sa Pentagon. Samantala, inisnab naman o hindi pumabor ang bansang Saudi Arabia sa nais ng Amerika na anti-Houthi mission.
Nireject ng pinakamalaking Gulf country ang request ng Estados Unidos na makiisa sa Operation Prosperity Guardian. Ayon sa Saudi Arabia, ang kanilang kaharian umano ay walang planong sumama o makiisa sa naturang koalisyon ng pangunahing layunin ay ang kontrahin ng Houthi na isang Iranian proxy at kaalyado ng Hamas sa Gaza laban sa Israel. Ayon pa sa mga opisyal ng Saudi Arabia, mas binibigyang prioridad nila ang kanilang pangloob na seguridad at pagpapalago ng kanilang ekonomiya. Mas nais ng kaharian ngayon ang kapayapaan at katahimikan ng kanilang bansa matapos ang nasa 8 taon nilang sigalot laban naman sa Ansarullah. Hindi man aminin ng marami, pero mahahalata na tila mas pinili ng Saudi Arabia ang Houthi kaysa sa Estados Unidos. Matatanda na noong nakarang linggo lamang ay bumuo ang Amerika ng isang koalisyon ng mga bansa na poprotekta sa Red Sea. Subalit nagbabala ang Houthi na kung sino man ang bansang umanib sa koalisyon na ito ay aatakihin nila ang kahit anumang barko na mula sa kahit anong bansa na dadaan at makikita nila sa Red Sea. Sa ngayon kasi ay tinatarget ng Houthi ang mga barkong may kaugnayan sa Israel na dumaraan sa naturang parte ng karagatan. Sa ibang banda naman, ang Hezbollah na kilalang kaalyado ng Hamas at isa ring Iranian proxy ay wala ding tigil sa pagpapakawala ng kanilang mga pag-atake laban sa Israel. Inatake ng IDF gamit ang kanilang mga fighter jets ang mga headquarters ng Hezbollah na nasa teritoryo ng bansang Lebanon. Nakita ng IDF ang isang gusali na kung saan doon nagmula o inilaunch ng Hezbollah ang kanilang anti-tank missile patungo naman sa isang simbahang Katoliko noong ding mga araw na iyon sa Israel. Dahil sa sunod-sunod na pag-atake na ito, ilang mga IDF soldiers ang malalang nasaktan habang ang ilan naman ay nasugatan din ng bahagya. Matapos nito ay muli na naman silang nakarinig ng isang pagsabog sa southern part pa rin ng Lebanon, malapit sa isang mosque at mga rocket sa himpapawid ng Israel. Mabilis namang naagapan ito ng Israel gamit ang kanilang mga tangke at artillery. Dahil dito ay nagbabala ang spokesperson ng IDF na inilalagay umano ng Hezbollah sa tiyak na kapahamakan ng buong Lebanon. Una na noong sinabi ng Lebanon na hindi sila makikialam sa away sa pagitan ng Hamas at Israel kung hindi naman sila gagalawin ng sinuman. Ayaw din naman ng mga mamamayan ng bansang ito na masangkot sa away ng dalawang bansa. Subalit sa nangyayari ngayon, tila hindi na din mapipigilan ng Hezbollah sa kanilang ginagawa at tiyak na sa hinaharap ay madamay na din ang bansang Lebanon sa kaguluhan. Sa paglipas ng mga araw ay nadaragdagan pa ang mga nasasawi dahil na din sa kaguluhan, pero malakas pa din ang paniniwala ng Israel na ang kanilang ginagawang pagdepensa at pag-ataking ito ay para sa kanilang mga mamamayan at sa buong mundo. Nararamdaman na umano nila ang nalalapit na huling araw ng pagtutuos at mapapakawalan na ang mga bihag ng Hamas na nasa Gaza. Sa ngayon ay hindi umano sila titigil sa kanilang ginagawang pag-atake at pagsasakripisyo hanggat hindi napapakawalan ang mga bihag at hanggat hindi nagkakaroon ng tunay na katahimikan at kapayapaan. Isa na namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!